all of our head as we pray. Lord, katulad ng aming inawit, nais naming magpakababa. Kung paanong nagpakababa ka, Panginoon, Lord. Ikaw na may lalang ng langit at ng lupa ay nanaog at nagkatawang tao para lang sa amin. At hindi lang yun, Panginoon, ay naging tagahugas ka pa ng mga paa ng iyong alagad, Lord. And you have said, Panginoon, kung ako nga na iyong Panginoon ay naging tagapaghugas ng inyong mga paa, gayon din naman kayo. Kaya, Panginoon, hayaan mo sa umagang ito, kami po'y nagpapakababa, Ama, sa iyong presensya. And we pray, Father, that you may speak to us, Lord, through your word. Lord, and we pray that you may anoint every word as we're going to read, Lord, this morning. Hallelujah. At hayaan mong magmaterialize ito sa aming kalagitnaan, Lord. This 2025, Lord, hallelujah. Gusto namin ibigay ng buong buo kung anong meron kami at kung anong meron sa aming saloobin, Lord Jesus. This is the first Sunday, O God, and we pray, lead us, Lord. Hallelujah. O God, totoo, Panginoon, ang iyong katapatan, sapagkat nakita namin, Panginoon, ang mga pinagdaanan namin sa noong nakarang 2024, Lord. Kung paano ka naging tapat, Lord. Hallelujah. Sa kabila ng aming mga pagkukulang. Pero, Ama, ang katapatan mo ay nananatili magpakailanman. You never change, Lord. You're still the same yesterday, today, and forever. Kaya, Panginoon, sa 2025 na ito, Ama, hallelujah, umaasa kami sa patuloy mong katapatan, Lord. We thank you now, Father. Kung may mga kapatid ako nangangailangan ng kagalingan, Lord, hayaan mo, bigyan mo sila ng pananampalataya that they were already healed, Lord. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat po. Samahan mo kami sa isang payak na gawain ito, Lord Jesus. Sumayong kataas-taas ang kapurihan, karangalan at kapangyarihan sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Ang bawat siya magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At bago po kayo paupuin, ay nais kong magbukas tayo. Amen. Sa Mateo chapter 16, I wish to speak in a simple way. Hallelujah. May the Lord bless us, Lord. Amen. Hallelujah. Sa Mateo 16 verse 18, a very common verse. Amen. At naniniwala ako na actually, hindi talaga ako nag-expect na tumayo o mangaral. Dahil sabi ko nga, sasabit lang ako kuna Pastor Jess. Gusto ko lang talaga makita si Pastor Gary, a very long time friend. At ngayon lang ako actually nakarating dito. Amen. Sa Mateo 16 verse 18, amen. And sabi niya rito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban dito. Amen. You may be seated. May the Lord add His blessings. Amen. Gusto ko lang magpakilala. Amen. Hallelujah. Ako po si Brother Darly Ruel Alvarez, no? Brother Darly Ruel Alvarez. Amen. Ako po'y nagpapastor sa Maria Aurora. Amen. Purihin ng Panginoon. Actually, bago lang po yung church namin. Ano pa lang po, magpo 4 years pa lang ngayong taon, no? At sa biyaya ng Panginoon, alam naman natin na ang daming struggle sa nagpapasimula. Amen. Yung birth pain, hallelujah, kung paanong pagsunod sa sakdal na kalooban ng Panginoon. Amen. At pinagdaanan din po namin ang mga bagay na yon at purihin ng Panginoon. Totoo, we are more than a conqueror. Amen. Ano mga pagsubok na dumating sa buhay, amen. Basta ilagay lang natin sa Diyos, amen. Hallelujah, ang ating kinabukasan. Sapat na yon, amen, para tayo'y magpatuloy at magpunyagi sa labang ito. No? Purihin ng Panginoon, katulad niya nga nung nababalitaan ko nung bagyong Christine at na tumama dito at yung bagyong Pipito. Actually, that day, it was Sunday, yung talagang daan ni Pipito,
Amen. Nandun po ako noon sa Nueva Ecija, sa San Jose Church, kay Pastor Jun Santos. Kung kilala ni Pastor Ryan. Amen. Nag-preach po ako doon ng Sunday at sabi nga, nung after ng service namin, nagkaroon kami ng special prayer para sa Bagyong Pipito dahil ine-expect nga namin talagang dito ulit tatama. No? Amen. At nag-pray kami, ako yung pinag-lead, amen, ni Pastor June. Hallelujah, ng prayer, ng special prayer para po dito sa Bicol. Amen. At purihin ng Panginoon sa amin tumama. On the way from Nueva Ecija, kabundukan na po, naka-tricycle lang po ako. Actually, it was Saturday, galing po ako ng Alcala, Pangasinan. I was invited sa isang event, isang debut, amen. Isang denomination po yun. God bless you po. At Saturday ng gabi ang event, then Sunday dumaan po ako ng San Jose. Yun na po yung mga panahon na nagta-travel na si Pipito, no? At nagchat-chat pa kami ng tiyuhin ko kasi yung tiyuhin ko pangalan nun Pipito. Taga Cebu, pastor po siya sa Cebu, si Pet Torres. Amen. Hallelujah. At sabi ko sa tito ko, tito, mabait tong bagyong si Pipito kasi mabait ka eh, Pipito. Amen. Pero nung nakita ko yung tama ni Pipito, sabi ko, tito, salbahay ka pala. At on the way to Aurora, noong 2 to 3 afternoon, yun po yung bugso ng bagyo. No? Nag-landfall, nabalita namin, nag-signal number 5 na, amen, sa Aurora. At nasa kabundukan po kami, naka-tricycle kami, dahil yun ang service ko. Amen. Ang kasama ko yung biyanan ko, yung anak kong bunso, dahil yung wife ko, sa Alcala pa lang, Pangasinan, naghiwalay na kami dahil sumama siya sa mga anak ko, pabalik ng Antipolo. So, purihin ng Panginoon, talagang nakita ko kung gaano kabangis si Bagyong Pipito dahil sa harapan ko, lumilipad, dumadaan ng mga buo-buong bubungan, no? Mga yero. Amen. Sabi ko, Lord, nag-pray kami para sa Bicol. Nilipat mo dito pala sa amin. Amen, no? Kaya, purihin ng Panginoon, tuwan-tuwa naman din ako dahil nakita ko yung pag-iingat niya sa amin sa daan. Dapat, kutusin, sa dami nagbagsakang mga puno. Talagang, there's no way for us na makabalik sa bahay, makauwi sa amin. Pero, nagbigay si Lord ng isang malaking truck, nagtago kami sa truck. No? Kasi pag bumubugso yung hangin, talagang yung tricycle ko parang gusto niyang buhatin. No? At yung bunso ko, halos kasing taas ko na yung bunso ko, grade 9, 15 years old. Mataas siguro sa ng konti. Sabi niya pa, gusto niyang umihi. Sabi ko, sige anak, huwag kang lalayo. Dahil sama talaga ng panahon. Diyan ka lang sa likod ng tricycle. Ang tagal niya nakabalik. Tinanong ko, anak, bakit anong nangyari? Ba't ngayon ka lang? Pa, nilipad ako ng hangin. Pero mo ganun kalakas yung hangin, kapatid. No? Amen. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon at yung truck na yun na nakatago kami sa likod, binubunot namin. Lahat ng bumabagsak na puno, meron siya mga pahinante, siguro 4, 5. Ang lalaking mama, nahahaba ng itak, alam mo, warrior. Silang tagatagpas hanggang sa makarating kami sa Maria Aurora, hanggang sa nakapasok kami sa Baler. At praise the Lord, pagdating ko sa bahay namin, wala nang bubong. Yung tindahan ko, bukas. Amen, hallelujah. Pero, all is well. Amen, hallelujah, all is well. Kaya, naniniwala tayo dahil hindi tao ang pinaglilingkuran natin. No? Wala man kaming naging baha, talaga napakahirap ng baha. No? Pag alis ng baha, akala nyo okay na, umalis na yung baha. Pero yung paglilinis ang problema. No? Pero purihin ng Panginoon, sa kanyang biyaya. Kaya paanong nakita natin yung katapatan niya noong 2024, i-expect natin ito ngayong 2025. No? Hallelujah. That's why, kagaya ng sinasabi ko, hindi tao ang pinaglilingkuran natin. Kagaya ng binasa nating teksto, hallelujah. Sino ang founder ng church na ito? It's the Lord Jesus Christ. Kaya I wish to speak to you about, sa isang huwag po kayo mag-alala, maximum ko pong pangangaral, hindi naman po yung sinabi ni Pastor Jess. 30 to 45 lang naman po ako, at kung tatagal hanggang 1 oras. No? Amen. Kaya sabi ko sa mga kapatiran doon, huwag niyo akong iiwanan. Sabit na nga lang eh. Amen. So, the head of this new race. Yun pong aking nais i-share sa inyo. Pray po ako, actually talagang wala, no? Kaya nga cellphone ang gamit ko dahil
talagang andun lahat ng data ko, lahat ng pinag-aralan ko sa tablet. Hindi ko alam na talagang basang-basa pala yung tablet ko at nag-shortage na. So nawala. So hiniram ko lang po to sa wife ko yung cellphone niya. So gaya ng pinag-aralan natin, amen, hallelujah, the head of this new race. Kaya nakakatuwa yung Bible study natin kaganina, amen, na mayroong inihanda si Lord, hallelujah, na isang bukod sa paraiso na stopover natin, waiting area. So meron tayong inaantay na the millennium, hallelujah, hanggang sa pagbaba ng bagong langit at ng bagong lupa. Pero bago ka makapasok doon, dapat bahagi ka ng bagong lahing ito. The head of this new race. Remember, hindi na tayo lahi na galing sa sanlibutan. Amen. Hallelujah. We're a new race. Isang bagong lahi tayo. No? Isang lahing makalangit. Naalala niyo yung pangangaral ni Jesus Christ sa Mateo 13, the parable of the sower, na sinasabi roon, the good seeds are the kingdom, are the children of the kingdom. Tayo ba'y the good seeds sa umagang ito? Amen. Kung ikaw ang mabuting binhi sa umagang ito, ikaw ang mga anak ng kaharian. Ikaw ay sakop na sa bagong lahi. Pwede pa ako mag-code search. Remember, wala naman po tayong bagong mensahe. The reason bakit tayo nakapag-come out sa mga denomination na pinanggalingan natin, sa lumang lahi na pinanggalingan natin, is because we have the message of the hour. Amen. Kung paanong si Joseph sa Old Testament, amen, binigyan siya ng Diyos ng vision, ng revelation na mayroong taon ng 7 taong taggutom, right? May sumibol na mabubuting binhi at dumating yung sumunod na 7 binhi na mapayat at kinain yung lahat ng mga malulusog. The same thing, yung baka speaks of the 7 church ages. 7 kapanahunan. Kaya, hallelujah, ano nangyari? Inutusan, yun ang naging vision. Tandaan po natin, nagkaroon siya ng kapahayagan kung paanong dapat siyang mag-imbak dahil alam niyang magkakaroon ng matinding tagutom for the next 7 years. Diba? Amen. At kapatid, amen, hallelujah, nakita natin, ito yung inimbak ng ating kapatid. Hallelujah. Na spiritual food in due season. That's the reason lumabas tayo yung unang Biblia natin noon. Ngayon, na marinig natin ang mensahe ng kapanahunan, naging bagong Biblia. Laki po akong Foursquare, no, Evangelical Church, at naglagi din po ako ng UPC kay Pastor Vergara ng Caloocan Church. At nung nagtrabaho ko, naging amo ko Iglesia ni Cristo, naging Iglesia ni Cristo rin ako. Para po ako nag-window shopping. Hallelujah. Pero purihin ng Panginoon, narinig ko ang sigaw sa ating gabi. Amen. May isang bagong lahi. Amen. At yun ang naging dahilan. Now, gusto ko mag-quote search. Sabi niya, He is the creator of that church. He is the creator of that church. Yan. Brother Branham said sa the 7 church ages, Laodicean church, sabi niya, He is the creator of that church. Sino yung creator ng church na ito? Si Lord Jesus Christ. Ang founder ng iglesia, hallelujah, the body, His body. Hindi tao ang founder ng kalipunan ng mga mananampalataya ng nobya ni Kristo. Ang founder dito, hindi si Brother Branham. Amen? Ang founder ng iglesyang ito, walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Amen. Sabi yun, upon this rock, Peter, upon this rock, I will build my church. What is that rock? That is the rock of revelation. Remember, bago sinabi ni Lord Jesus Christ, na sinasabi niya, Peter, upon this rock, mayroon munang eksena na nangyari. Amen. At sabi ni Lord Jesus Christ, sino ako? Who am I? Sino ako sa labas sa kanila? Remember, kausap niya ang kanyang mga alagad, pero the first question, sino ako sa kanila? At sabi nila, ikaw daw ay isa sa mga propeta. Sabi nila, ikaw daw si Isaias. Ikaw daw si Elias.
Sabi ng iba, ikaw daw ay si Juan Bautista nagbangon muli sa mga patay. Nakita ninyo, outside world, doon sa religious world, sa panahon ni Lord Jesus Christ, hindi nila na-recognize ang Mesiyas. Because of their knowledge, because of their intellectual conception. Hallelujah. They were expecting, actually that very age, they were expecting the Messiah. Di ba? Nag-expect na sila na darating ang Messiah. And yet, na-miss nila yun. Kaya na nagtatanong si Lord, sino ako? Kasi they were expecting ang Messiah ay darating sa isang palasyo. But God is hiding in simplicity. Natatago ang Diyos sa kapayakan, sa simplisidad. Hallelujah. Hindi nila namalayan na isinilang na pala ang Mesiyas doon sa sabsaban. Hindi nila namalayan na ang Mesiyas ay naglalaro kasama ng kanilang mga anak. Hindi nila siguro malayan si Jose, palibasa isa siyang karpintero. Hindi nila malayan baka nagiging nag-a-assist si Lord Jesus Christ kay Joseph. Hallelujah. But one day, may nag-introduce. Sino nag-introduce kay Jesus? Si John the Baptist. Sino si John the Baptist? He was under the spirit of Elijah. Sabi niya, behold, the Lamb of the Lord that taketh away the sins of the Lord. The Lamb of God. Pero mo, from childhood hanggang sa pagdating niya ng age of 30, pagpasok niya sa kanyang ministry, hindi nila na-recognize. Hanggang sa nagmi-ministry na si Lord Jesus Christ, hindi pa rin nila ma-recognize. Hallelujah. Kaya ang tanong niya sa kanyang mga alagad, sino ako sa kanila? Hindi niyo ba napipicture sa panahon natin ngayon? Maraming mga simbahan sa panahong ito, dito sa Laodicean Church, and yet hindi nila kilala si Lord Jesus Christ. Kaya binaling ni Lord ang kanyang question sa loob ng kanyang iglesia. Kayo, sino ako? And Peter, under inspiration, thou art the Christ, the Son of the living God. Ano sabi ni Lord? Peter, son of Barjona, flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Saints, amen. Yung personal na pagkakilala natin sa Panginoon, hindi ito nakukuha sa pag-aaral lang. Hindi lang ito nakukuha ang ating personal na pagkakilala sa Panginoon. Hindi lamang ito nakukuha sa magagaling na mga ngaral. Itong kapahayagan ito, hallelujah, kung hindi bubuksan ng Diyos, useless. Bakit? It's direct revelation from God. Laman at dugo, Pedro, hindi ang nagsabi sa iyo. Hindi ang Bible school, hindi ang pastor mo. Hindi ang mga ebanghelista, kundi ang aking Ama. Hallelujah. That's the reason Jesus, sabi nasa natin text, hallelujah. Pedro, sinasabi ko sa iyo, at sa ibabaw ng batong yan, yung batong yan ang pagkakilala kung sino ako. Saints, andito tayo hindi nagre-relihiyon. Dapat meron tayong personal relation sa ating Panginoon. Amen. Dahil pag alam mo ang personal mong relasyon sa Diyos, hallelujah, sabi ni Lord Jesus Christ, the gates of hell will not prevail against it. Saints, hindi pintuan ang sinabi. Sa Tagalog sabi ka, mga pintuan, ibig sabihin marami. The gates, malaki. Pero kapatid, kahit gaano pa kalaki, gaano pa karami ang lumabas mula sa pintuang yun, mula sa gate ng Hades na yun, para kalabanin ka, sinasabi ko sa iyo, if you have that personal revelation of who Jesus is, hindi siya mananalo sa iyo. Hallelujah. What a revelation. See? Amen.
What a promise. Kaya anong ikakatakot natin? Di ba? Wala tayong dapat ikatakot. Amen. Kaya nga, Brother Branham said, He is the creator of that church. The heavenly bridegroom created His own bride. Hallelujah. Hindi tayo nilikha. Hindi denominasyon ang bumuo sa atin. But He Himself, Jesus Christ, sabi niya, the heavenly bridegroom created His own bride. As the Spirit of God, He came down and created in the Virgin Mary the cells from which His body was born. Who created the cells? God. Not Mary. See? Amen. Gusto ko makita ninyo rito na sasabi niya, I want to repeat that. He created the very cells. Sa makatuwid, walang kinalaman si Mary sa bagong lahi na ipinunla sa kanyang sinapupunan. Hallelujah. Walang kinalaman si Mary sa isang buhay na lalabas mula sa kanya. She was just a carrier. Ano sabi niya rito? In the womb of Mary for that day. Now, sabi niya, it was not enough for the Holy Ghost. Take note, gusto ko itong maunawaan natin. Sabi niya, it was not enough for the Holy Spirit, hindi daw sapat sa Espiritu Santo to simply give life to a human ovum supplied by Mary. That would have been sinful mankind producing a body. Gusto ko maunawaan nito ninyo na wala talagang kinalaman si Mary. Sabi, hindi sapat sa Espiritu Santo na magbigay buhay lang doon sa human ovum na galing kay Mary. Katulad sa mag-asawa. Pag nagtagpo ang mag-asawa, amen, at makabuo ng isang binhi sa sinapupunan ng kanyang asawang babae, then God will supply life para mabuhay ang binhing yon. Saan galing yung binhing yon? Galing sa asawang lalaki, human. Pero hindi sapat yun, sabi ni Brother Branham. Dahil kung magkaganon, may kinalaman si Mary kay Jesus. Hindi sapat. That's the reason God created the egg and the cells. Hallelujah. No? Gumawa siya mismo. Walang kinalaman si Mary. Gumawa ang Diyos ng binhi at ng itlog. At yon ay inilagay sa sinapupunan ni Mary. In other words, wala talagang kinalaman ang lahi ng taong makasalanan sa buhay ng ating Panginoon. Kasi sabi nga, that would not have produced the last Adam. Dahil kung may kinalaman si Mary, hindi mapuproduce ang huling Adan. Dahil yung nature ni Mary, sinful nature. But in order for us na matubos tayo ng Diyos sa kasalanan, kailangan niyang dumaan ulit doon sa sistemang yon. Pero wala nang kinalaman, kailangan lang dumaan siya sa daanan. Amen. Na kung paanong isinisilang ang tao. Remember, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At walang matuwid, wala ni isa. Hindi tayo umabot, wala ni isa. Walang karapat-dapat. Hallelujah. So God made a way out of, tandaan po natin, ang Panginoon, from eternity, hindi siya sakop ng time, katulad inawit natin kaganina. He was there outside eternity. At nakikita niya yung time, everything in his sight was present. Pero nakita niya doon ang magiging ending natin bilang makasalanan. That's the reason He stepped into time. At naging tao. The Word was made flesh and dwelt among us. Amen. So, the last Adam, it was said so, lo, sabi nga
Ang kasulatan sabi niya, law of body has thou, the Father. Amen. Provided that body. Mary was the human incubator. Ano ba yung incubator? Di ba yung mga itlog na mga ayaw maglimlim ng inahin, o yung mga Texas? Kasi yung mga purong Texas na manok na pansabong, hindi naglilimlim yung, hindi pa ako sa bungero, ha? Mahilig lang din po ako magbasa-basa kasi. Yung mga nagbibreed niyan para mabuhay, nilalagay sa incubator. Ang incubator, walang koneksyon sa itlog. Hindi ang incubator nag-produce ng itlog. Naging daan lang siya para ma-hatch yung egg. No? Mapisa. So, yun ang naging gampanin ni Mary. Mary was the human incubator, and she carried that holy child and brought him to birth. Sa mga tuwid, yung buhay na nadala-dala ni Mary, it was a new race. Isang bagong lahi, hindi makasalanang lahi na galing kay Adan. It's a new race. It was God, man. He was the Son of God. He was of the new creation. Tandaan po ninyo, kung mayroong bagong langit at may bagong lupa, dapat may bagong nilalang din. Napapasok doon. Diba sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 15, flesh and blood cannot inherit, will not inherit itong laman at dugo. That's the reason the first doctrine na binigay ni Lord Jesus Christ when He was here on earth, you must be born again. You must be born again. That's the first doctrine. At ang kausap niya pa rito ay isang pinuno ng mga reliyon. Hallelujah. So it was God, man. He was the Son of God. He was of the new creation. Man and God meet and joined. Ano yung new creation? Ang Diyos at ang tao ay nagtagpo at nagsama. He was the first of this new race. He was the first of this new race. He is the head of this new race. Dahil nakita ng Diyos, walang karapat-dapat yung lahing ito, hindi na karapat-dapat na pumasok sa bagong langit at bagong lupa. Ang lahing ito, hallelujah, ay patungo na sa pagkapahamak. That's why He came down in the form of a man through Mary and builded and created a new race. Isang lahi na walang kinalaman kay Adan na makasalanan. Isang Adan sa huling mga araw na ito. At itong ikalawang Adan, siya mismo ang nagtayo at nagtindig ng iglesia. Hallelujah. Ang iglesyang ito, hindi ito pinapangunahan ng denominasyon. Maraming iglesia nagkiklaim. Alala niyo yung preaching kahapon. Ang gaganda ng mga simbahan. Pero walang ulo. Purihin ang Panginoon. Ang ganda ng simbahan ninyo, pero may ulo. Amen. Aanin mo ang ganda. Kung walang ulo, kahit gaano pa kaganda, tignan ang katawan. Pero pag humarap sa'yo at walang ulo, tatakbo ka. Di ba? Sabi, wow, ang ganda naman ng katawan, ang ganda ng kasuotan niya. Bihis na bihis. Pero pag tingin mo sa mukha, wala. Anong pakiramdam mo? Siyempre, tatakbo ka, isipin mo, multo. Di ba? Amen. Hallelujah. That's why God, the Lord Jesus Christ, made His own church, His own body, the heavenly bridegroom, created His own bride. Amen. Hallelujah. Kaya hindi tao ang tumawag sa inyo para maging bahagi ng katawan niya.
Kung sagana ang atin, kapatid, hindi natin kakayanin. Hindi mo kakayanin magpahaba ng buhok. Hindi mo kakayanin magsuot ng mga kasuotang mahaba at maging isang kabanal-banalang tignan. Kayo mga lalaki, hindi niyo magagawang umiwas sa mga bisyo. Umiwas sa mga gawa ng sanlibutan. Kung tao ang tumawag sa inyo, kung tao ang bumuo ng iglesyang ito. Maraming simbahan ngayon, banal na banal tignan, di ba? Pag-araw ng linggo, banal na banal. Pero paglabas, hangal na hangal. Bakit? Kasi yung kasuotan nila parang uniform lang. Kaya kapatid, hindi uniform yung mga suot nyo. Mga brother, amen, hindi uniform yung buhay natin. Na tuwing Sunday lang, tuwing prayer meeting lang, then after nung mga gawain ito, kamusta ka na? Kapatid, pag ganun ang sistema mo, nagre-relihiyon ka lang. Nagpaparami lang tayo. Hindi si Kristo ang ulo ng iglesyang ito. Dapat, hallelujah, yung mga kasuotan natin, pamumuhay natin, hindi yan pang linggo, pang Miyerkules, but it's a lifetime. Yan ang ating lifestyle. Dahil hindi tao ang tumawag sa iyo. Ano sabi sa 1 Thessalonians 5:24 yata yun? Sige nga po, patingin niya po nun. 1 Thessalonians 5:24. First Thessalonians 5:24. Actually, wala dito sa teksto ko yan. Gusto ko lang makita kung sino talagang tumawag sa atin. Sabi niya sa verse 5, verse 20, yan. Tapat, yaong sa inyo'y tumatawag. Anong kasunod? Nagagawa rin naman ito. Sabi ni Lord, be holy as your Father is holy. In our own strength, in our own mind, hindi natin kaya yon. Pero tapat siya na tumawag sa inyo. At siya rin ang gagawa nun sa atin. Paano mangyayari yun? Deny yourself. Ano yung pangalawang turo ni Lord? If you want to follow me, deny yourself. See? Kaya nga sabi ni Brother Branham, the greatest enemy na meron siya ay si William Marion Branham. Dahil ito ang hadlang sa gawain ng Panginoon. Ito ang hadlang sa kalooban ng Panginoon. Pero magsisimba ka na lang eh. Hallelujah. Nasa biyahe ka na, on the way ka na. Pagtingin mo sa bulsa mo, wala yung cellphone mo. Balik ka sa bahay. Oras na, wala na, dito na lang ako. Magla-livestream na lang ako. Pero mo dahil lang sa cellphone, pinagpalit mo yung presensya ng Panginoon. Di ba? Alam niyo mga kapatid, yung cellphone na ito, yung mga gadget, okay yan eh. Pagkaman sinasabi ng prophet, technology is of the devil, and this cellphone is a product of a technology. And yet, hallelujah, sinasakyan din ng Diyos yan. Bilang nobya ni Kristo, dapat ikaw ang sumakay dyan. Pero pag ang technology sumakay sa'yo, ibang usapan na yan. Di ba? Hindi na nga tayo nagdadala ng Bible eh, di ba? Yung iba, karamihan, hindi na tayo nagdadala ng Bible. Pero alam nyo kapatid, ako, personally, it's just my personally feeling. Pag ako tumayo sa likod ng pulpito at wala akong dalang Biblia, parang kulang na kulang ako. Bagamat may cellphone, hindi ko naman pwede sabihin, eto ang salita ng Diyos. Baka sabihin ng piloso, cellphone yan eh. Baka magkamali ka eh. Ito ang salita ng Diyos. Sino may mga cellphone? Lahat tayo, di ba? Meron bang Bible apps yan? Yan. Dapat may Bible apps. Wala ka nang dalang Bible, wala pang Bible yung cellphone. Kaso kung minsan yung danger din ito. May danger din eh. Nag-enjoy ka na magbasa ng Bible mo sa cellphone. Naka-internet ka pa, naka-data ka pa. Alam mo, ang galing mga agaw ni Satan. Ha? Seryoso ka na nagbabasa. Nabibless ka na sa binabasa mo.
Palibasa naka-internet kami, may nagpapapap, pop, pop, pop. Makita mo, uy, si sister, kamusta na kaya ito? Nawala na agad, biglang pipindutin mo sa messenger si sister. Hanggang sa hindi mo na mamalaya, nagchat-chat na kayo. Naagaw na ang atensyon. Di ba? Amen. So maging maingat tayo. Tandaan po natin, hindi mo magagawa mga bagay na yan kung hindi mo i-deny ang sarili mo. You must deny yourself. I-deprive mo ang sarili mo sa mga bagay ng sanlibutan, then God will bless you. God will use you. Hallelujah. See? Now, so Colossians chapter 1 verse 18. Remember, He is the head of this new race. Amen. Colossians 1:18. Jesus Christ, the founder of the church, the creator of the church. Amen. Kaya sabi niya, at siya ang ulo ng katawan. Sino yung ulo ng katawan? Sino? Naiyayata kayo eh. The Lord Jesus Christ. Amen. He is the head. Siya ang ulo ng katawan. Sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ano sabi sa English diyan? Magkaroon siya ng preeminence. Pag sinabing preeminence, dapat siya ang bida. Siya ang sikat. Dapat sa likod ng pulpito, hindi si pastor ang sikat. Baka mamaya, kay pastor lang kayo nakatingin. Paano kung nawala si pastor? Kamusta kayo? Diba? Dapat, hindi ang song leader ang sikat. Purihin niyo, Panginoon, sa paggamit sa song leader na ito. Paano kung ang song leader dito, sintonado? Hindi na kayo magpupuri. Ayawan na to. Di ba? Dapat siyang magkaroon ng full preeminence, ng kadakilaan sa kanyang katawan. Siya ang ulo, tayo ang katawan. Siya ang ating asawa, tayo ang asawang babae, ang iglesia. Kaya nga, yung amen, hallelujah, kasi sinasabi ng prophet, the beauty of the church, it's not the building. The beauty of the church is the character of the people. Dapat makita sa atin yung identity ni Lord Jesus Christ. Siya nga ang founder. Alam nyo nang nasa Foursquare pa ako, palibasa, tao ang founder, tao ang may hawak ng sistema. Kaya pag tumayo ang aming pastor, si Pastor Giovanni, kung anong suot niya, suot namin. Uniform kami. The way he speak, that's the way we speak. Pag sinabi niyang kanan kami lahat. Pag kaliwa kami. Uniform. Anong sistema yon? Sistema ng tao. Walang kalayaan. Pero salamat sa Panginoon, sa presensya ng Diyos, andito ang kalayaan. Kaya nga pagdating din sa pangangaral ng salita ng Diyos, walang kalayaan sa denomination. That's the reason Jesus Christ's denomination is dead. Dahil pinutol ang ulo. Nasahan ang ulo. Revelations 3:20, andun sa labas at kumakatok. Behold, I stand at the door. Supposedly, siya ang founder ng church. Supposedly, siya ang ulo. Supposedly, dapat siya ang sikat. Ang gaganda ng mga banner, ang gaganda ng mga pangalan ng mga simbahan, pagpasok mo ron, wala si Lord Jesus Christ. Sino makikita mo? Ang programa nila. The church of these days ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanilang mga programa. Hindi nabubuhay sa pamamagitan ng salita. Why? Because he was outside of this Laodicean church. Sumobra na ang kanilang pagmamalaki. I am rich.
I have need of nothing. That's the reason, hindi niya rin kailangan si Lord Jesus Christ. Nasipa siya palabas. Nakalimutan niya yung buhay mismo ang kanilang pinalabas, the very head of the church. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya nga, kung babasahin yung Revelation 3, walang mabuting sinabi ang Panginoon sa iglesia ng Laodicea. Hindi mo ba alam na ikaw ay aba, hubad, bulag? Lahat ng sinabi ay puro negative words. Hallelujah. But praise God, hallelujah. Hindi na tayo kasama sa lahing yun. Amen. That's the reason He sent a messenger. Behold, come out of her, my people. Pinalabas tayo, may bagong lahi, may bagong henerasyon na inihandaan Diyos. Na ang founder, ang Pangulo, walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Sinipa nila ang buhay, pero ang buhay ngayon ay nasa kanyang nobya. Oh my! Purihin ang Panginoon sa mensaheng yun. Dahil kung wala yung mensaheng yun, kung wala yung Elijah sa panahon natin, katulad kay John the Baptist, hindi natin marerecognize na nandito na pala si Lord Jesus Christ. Kaya nga sa denomination, nung araw, maging even now, pag binasa nila ang Mateo 25, ang kanilang nakikita lang doon ay ang 10 virgins. Hindi nila nakikita ang sumigaw sa hating gabi. Pero purihin ng Panginoon, mayroong mga nakatalagang binhi. May mga nakatalagang mga anak ng kaharian, hallelujah, nang sumigaw ang hating gabi, hallelujah, narinig niya at nag-respond siya. At yun ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon, hallelujah, sa isang pananambahang katulad ng ganito. Di ba kayo nag-iisip? Sa pinanggalingan yung denominasyon, marami kayo. Pero bakit ikaw lang nandito? Dahil hindi para sa kanila ang binhi. Hindi para sa kanila ang bagong langit at ang bagong lupa. Hindi para sa kanila ang millennium. Para sa iyo ang millennium. Para sa iyo ang bagong langit at bagong lupa. Hallelujah! Glory to God! Kaya huwag natin hayaang mamatay ang presensyang ito. Huwag niyo hayaang bitawan. Ito na nating inawit. Yung kamatayan, He lose His grip to us. Nada tayong hawak ng kamatayan. Pero nang pinalaya tayo ni Lord Jesus Christ, biglang lumuwag ang kamatayan. Hallelujah! Kaya masasabi natin, oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? Because I'm a part of this new race. I'm a part of this new generation. I'm a part of this new church. Hallelujah. 2 Corinthians 5:17. Huwag po kayo mag-alala, konti na lang. Kung minsan, pag nagpipreach isang pastor, yung iba parang aandap-andap na. Pero nung sinabi ng pastor, one last verse, sabi niya, oh praise the Lord, one last verse. Alive na alive ulit. Pero naniniwala ako sa Panginoon, kung ikaw ay bahagi ng salita, buhay ka palagi. Remember, sabi ni Pablo, present your body as a living sacrifice. Pag buhay ba, tahimik? Siyempre hindi, maingay. Di ba? Kaya nga, ano yung kaninang text na? Praise the Lord, oh my soul. Pag nagpipraise ka kay Lord, hindi yung praise the Lord, nag-iingat ka, baka may makakita sa akin. Baka mapulaan ako, sabihin, oh, papuri-puri ka pa. Pero huwag kayong malungkot, kapatid. Kasi ang totoo, kung mayroon mang ganong critics, ito lang ang kanilang nakikita.
Pero yung nasa loob mo, hindi nila nakikita yun. At yun ang totoong ikaw. The hidden man of the heart. Hallelujah. Kaya huwag kayong mahina. Kung bumabagsak man tayo sa lamang ito, you need the Holy Ghost. Ano sabi sa Ephesians 4:30? Grave na the Holy Ghost whereby you were sealed until the day of your redemption. Teka muna, Brother Darley. Redeem na ako 2,000 years ago. Yes. Eh, pag sinasabi mo until the day of your redemption, yes. Yung soul mo, redeem na yan 2,000 years ago. That's the reason we need the Holy Ghost. Bakit? Ito, hindi pa to redeem. That's why you need the Holy Ghost na mag-iingat dito. Ito yung magsasabi, mali yan, wag yan, wag yan. Dahil kung wala kang Holy Ghost, ligaw ka na naman ulit. That's the reason, sabi nga doon ni Pablo, grave that the Holy Spirit whereby you were sealed until the day of your body change. Tanda mo, hindi ka makakapasok sa bagong lupa, bagong langit, sa millennium, kung hindi ka magkakaroon ng body change. That's why we need the Holy Ghost. Amen. 2 Corinthians 5:17. Kaya nga, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Na kay Kristo po ba tayo ngayon? Sa makatuwid, bagong nilalang ka na. Sa makatuwid, yung dati mong pagkatao, dapat hindi mo na binabalikan. Hindi po pwede yung Kristiyanong sakang dito. Sala sa init, sala sa lamig, maligam-gam ang tawag doon. Andun ka na sa bibig ng Diyos. You are feeding on the mouth of God. Pero palibasa, maligam-gam ka, isusuka ka ng Diyos. See? Kaya nga kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. Ang mga dating mga bagay ay nagsilipas na. Marami nga dyan, nagsilipas na, lumilingon pa kayo. Parang antindi ng tukso, parang nyo pang gustong balikan ha. Ha? New Year's resolution? Huwag kayo maniniwala sa New Year's resolution, kapatid. Naintindihan nyo ba yung resolution? Yung resolution, yung salitang resolution, dalawang salita yan na pinagdugtong. Resolution. Ano bang gusto mong solusyonan sa buhay mo ngayong taon? Gusto ko yung mawala yung mga dati ko ginagawa, kaya ito yung solution ko, ito yung resolution ko. Kaso pag dinugtong mo yung resolution, alam nyo ba ibig sabihin ng salitang re? It's a prefix word. Ang ibig sabihin ng repeat, again. Kaya pag resolution, again, repeat. O, paulit-ulit lang ang buhay mo. Diba? Ang kailangan mo, maging isa ka kay Kristo. Alala ko tuloy yung kwento ni Brother Branham sa tatay niya eh. Siguro, alam nyo na yon. Sabi ng tatay ni Brother Branham, kasi meron siyang pipa, yung tabako na nilalagay lang. Sabi niya, this year, sabi niya, ito resolution ko. Next year, hindi na ako magtatabako. At yung pipa na yon, na doon sinisiksik yung tabako, sabi niya, bilang patunay, itatapon ko to. Tinapon sa bintana. Pero sinundan ng mata ko saan bumagsak. Ganyan tayo ko minsan eh. First week, praise the Lord. Second week, praise the Lord. Pero parang sisimula na siya maglaway-laway. Alam mo yung mga naninigarilyo? Pag medyo hindi sila nakakapanigarilyo, naglalaway na. Kaya ngayong unti-unti yung paghiwalay sa sigarilyo, anong kapalit nila? Candy muna. After a month, di na makatiis, naglalaway na. Siguro hindi uso yung candy ron eh. Bumalik siya ron sa binagbusa, hinahanap niya na ulit. Hinahawi yung mga tamo na makita, oh, ito pala. Welcome back, my friend.
Kasi tao, resolution, again. Next year ulit, again. Next year, repeat. Di ba? What we need is the Lord Jesus Christ. Kung gusto mo talagang mawala ang lumang pagkatao mo, you must receive Jesus Christ. Accept Him as your personal Savior and Lord. Sabi ng prophet, maraming tumatanggap kay Lord, kay Jesus Christ as Savior lang. Because they were afraid of hell. But of Lord, very seldom, Brother Branham said. Ibig sabihin ng seldom, madalang. Because Lord speaks of ownership. Kaya nga, if you receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior and Lord, hallelujah, hindi na ikaw ang may-ari ng katawang yan. Lord ba si Jesus Christ sa buhay mo? Lord ba siya ng talento mo? Lord ba siya ng oras mo? Ay bakit late ka lagi sa Panginoon? Diba? Bakit? Amen. Kaya nga sana itong taong ito, huwag resolution ang gawin natin. I-personalize natin si Lord sa buhay natin. Hallelujah. Kung kiniklaim mo na ikaw ay kasapi na sa bagong lahi, tandaan po natin ang lahat na naging isa kay Kristo ay bagong nilalang na. Amen. Hallelujah. Sabi niya, at lahat ng mga bagay ay nagsilipas na. Behold, all things. Ang lahat ng mga bagay ngayon ay mga bago na. Isang bagong pagkatao na nararapat sa bagong lahi, bagong langit at bagong lupa. Hallelujah. I want to quote search again. Amen. Man was of old order. Man was of old order. Man was of old, luma, old order. Man was of old order. Nakaano ka ba sa apostrophe? Bago yung search. Dito pa rin yan sa 7 church ages. Laodicean church. Man was of the old pala. Mayroong letter D. Of the old order. Yun ang kulang. Of the old order. Man was of the old order. Yun. Praise the Lord. There you can see that though man was of the old order or creation, yun ang sabi ni Brother Branham, sabi niya, ngayon nakikita nyo, bagamat ang tao daw ay galing sa lumang paglikha, old creation. Now, in union with Christ, ngayon, sa pagkikipag-isa kay Kristo, He has become a new creation of God. Para maging kabahagi tayo sa bagong nilikha ng Panginoon, we must be united with the Lord Jesus Christ. Not with the church. See? Amen. Dahil pag united ka sa church, diehard ka sa church, denomination tayo. Dapat diehard tayo kay Lord. To be a part of the new creation, we must be united with Christ. Amen. Hallelujah. Sa Ephesians 2, sa baba naman po niyan, yan Ephesians 2:10, sabi niya, for we are His workmanship. Ano daw tayo?
Tayo kanyang mga nilikha. We were workmanship, created in union with Christ Jesus unto good works. Workmanship tayo, nilikha tayo kay Kristo. Saan ka nilikha? Nilikha tayo kay Kristo. Sa mga tuwid, nung lumitaw si Lord Jesus Christ sa ibaba ng lupa, andun ka na sa katawan niya. The same thing kay Adam. Nung nilikha ng Diyos si Adam, Eve was in him. Kaya pala sinasabi ni Pablo, nung nakapako na sa krus sa Calvary si Lord Jesus Christ, I was in His mind. Nung napako si Lord sa krus sa Calvary, hallelujah, you are in His mind. Kaya pala sinasabi ni Pablo sa Romans 8:1, there is therefore no condemnation to them that are in Christ. Oh my, saints, kung wala ka pa kay Kristo, hindi mo pa siya personally kilala, you must get into Christ. Kailangan mong pumasok, makiisa kay Kristo. Not through membership of the church, but by one Spirit. We're all baptized into that body. 1 Corinthians 12:13. Hallelujah. So makikita po natin, amen, ang pagiging isa sa katawang ito, hindi sa pamamagitan ng pagpapamiyembro, hindi dahil nabautismuhan ka na tubig. No! You must receive the Holy Ghost. Yung baptizing sa water, first step lang yun. Kaya nga sabi sa Acts 2:30, di ba? Repent each and every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. Hindi natapos doon. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. So hindi mo pwedeng manatili ka. Nabautismo ka, sapat na. No. Pag sumakita ninyo, sabi ni Pablo, pag sumakita ninyo ang pakikipag-isa sa Espiritu Santo. Hallelujah. So makikita po natin, hallelujah. Saan na ba tayo? Sa Ephesians. Balik tayo sa quotation kaganina. Ephesians 2. Amen. Hallelujah. In union with Christ, Jesus, unto good works. Now, gusto ko maunawaan ninyo rito, yung sinasabing good works, it's not just by doing good to somebody. Hindi yun ang, gusto ko magpakalalim tayo doon. Okay yun, maging mabuti ka sa kapatid mo. Love your brother, your sister. That's good. Because bahagi yan ng Panginoon. Dahil yan ang iyong identity. Sabi ni Lord, a new commandment I leave unto you, that you love one another, that they may know that you are my disciples, and glorify the Father. But take note, the good works. Sabi ng the rich young ruler, good master, what shall I do to inherit the kingdom of God? Ano sabi ni Lord? There is none good but God. There is none good but God. In other words, the good works na sinasabi ito ni Pablo, hallelujah, ay ang mga maka-Diyos na gawain. Kung nasaan ang gawain ng Diyos, dapat nandun ka. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, dapat nandun ka. Dahil yan ang desire ni Lord sa John 17, that's His prayer. Father, I pray, kung nasaan ako, my desire, kung nasaan ako, nandun din sila. That's the reason He prepared a place for us. Hallelujah. See? Amen. Ephesians 2:4, nakita mo na, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ano ibibihis natin? The new man. Sino yung new man na yan? Si Lord Jesus Christ, because He is the head of the new race. He is the firstborn of the new creation. Amen. At sino siya? At ano siya? Created in righteousness and true
Holiness. Totoo. Hindi uniform. Totoong kabanalan. Dahil ang sabi ni Lord, if you want to follow me, deny yourselves and take up your cross every Sunday. Tama ba yun? Di ba? Ang sabi niya, take up your cross daily and follow me. That's supposed to be our lifestyle. Yung worship natin, hindi tuwing Sunday lang. At sabi na sinabi ng MC kanina, song leader dito. Dapat ang ating pag-worship, hindi every Sunday, every prayer meeting, but every day of our life. The heart of worship. Alam nyo ba, naintindihan nyo ba yung heart of worship? Ibig sabihin ng heart of worship, surrendered life, Brother Branham said. Dahil hindi mo magagawang magpuri sa Diyos kung hindi mo magagawang isuko ang buhay mo. Hallelujah. See? Again, magko-quote po ako ulit. Last quote na po ito, then I'm closing. I do hope na nakaambag po ako ng kaunti. Amen. Sa katawan ng ating Panginoon, sa dakong ito, ng Nabwa. Nabwa pa ba ito, Pastor, no? Amen. This new creation. At dito po ako magko-close. This new creation. Yan. Brother Branham said, this new creation is not the old creation made over. Now, dito po tayo mag-iingat kasi maraming false doctrine ang pumapasok dito sa quote na ito. Sabi ganon, this new creation is not the old creation made over. Ibig sabihin, nirenovate lang. Pag nirenovate lang, hindi yan new creation. At pag nirenovate lang, andyan pa rin yung lumang poste. Andyan pa rin yung mga medyo buo pa. See? Kaya maraming Kristiyano ang renovated lang. Sala sa init, sala sa lamig. Ang lakas magpuri sa Panginoon. Umawit sa Panginoon, pero lakas din mag-video sa labas. Renovated Christians lang yan. Kagaya na sinasabi natin, dapat meron siyang full preeminence. Hindi lang sa simbahan ito, kundi sa buhay mo. Paano kung nawala ang simbahan ito? Di nawala na rin si Lord. Ito ba yung itinayo ni Lord Jesus Christ the church? Hindi, ikaw yun. This building is just a place for us na magkaroon tayo ng fellowship. And we praise the Lord dahil ang ganda ng ating fellowship. Ang ganda ng ating sinisilungan. But the true church is you, yourselves. Kaya kung meron man tayong dapat pagbutihin, pagandahin ng gusto, hallelujah, your character. Be ye like Christ. Because Christianity means to be like Jesus. Hallelujah. Ano sabi niya rito? Sabi niya, it is not the old creation made over, or it could not be called a new creation. Dahil pag may make-over lang, na-renovate lang, hindi yan tatawaging new creation. Now, sana huwag niyong mamimisinterpret. Maraming doctrine, false teaching ang ginagamit ang tekstong yan. Kasi kaya gusto kong buuin yung message na yan. Sabi niya, could not be called new creation. This is exactly what it says. It is new creation. It is not another creation distinct from the old one. It is another creation. Ibig sabihin, ito isang bagong nilikha mismo na iba, kitang-kita, distinct. Hallelujah. From the old one, mula sa isang luma. Dito po papasok kung anong gusto niyang sabihin. Hindi po yung doctrine ng changing of the soul.
Hindi yun ang gusto sabihin ng message na yan. Gusto kong basahin ito ng buo. Yung kasunod na phrase. Sabi ko nun, Amen. No longer he is dealing by the ways of flesh. At yun ang new creation na sinasabi niya. Hindi na siya ngayon nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng laman. Kaya, napaka-importante, huwag tayo magtutuldok sa mensahe ng Diyos. Kasi diyan pumapasok si Satan. Diyan pumapasok ang, naalala nyo, yung uod na kumukutkot sa fellowship. Binabakuran nila. Nagiging denomination tayo ulit. Ang gusto sabihin ni Brother Branham, amen, yung new creation, hindi na siya nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng laman. That was how he dealt with Israel. Yun ang kanyang kapamaraanan sa Israel. Ano sabi niya rito? He chose Abraham and of Abraham's issue through godly Isaac line. That was the way of the flesh. Nakipagtagpo, nakipagkasundo ang Diyos sa lumang tipan sa pamagitan ng bansa. Kaya nga, chosen nation sila. But now, in this new creation, in this new generation, hindi na siya makikipag-deal in the way of the flesh, in the way of the nation. Kaya nga nananawagan siya, come out! Hallelujah! Church out of church. Nation out of nation. Pinapalabas tayo sa isang sistema. Ano sabi niya rito? But now, out of every kindred, tribe, nations, He has purposed a new creation. Tinawag tayo, palabas isa-isa, ibang lahi, ibang bansa. Ibang relihiyon. Ano to? Hindi na siya tumatawag sa pamamagitan ng bansa. He's no longer dealing with the flesh. He is dealing now through the seed. Sa kanyang binhi. That's the reason Jesus Christ said, my sheep hears my voice. Hindi niya na sinasabi dito, my nation hears my voice. But my sheep, that's the new creation, lumatawag siya isa-isa palabas. Para saan? Para sa isang bagong nilikha. Hallelujah! He has purposed a new creation. He is the first of that creation. He was God created in the form of man. Now, by His Spirit, kaninang Spirit? Sa kanyang Espiritu, He is creating many sons. Saan siya ngayon nakikipag-deal? By His Spirit. Amen. Hallelujah. Ay lumilikha siya ng maraming mga anak. Para saan? Sa kanyang sarili. Unto Himself. God, the Creator, creating Himself a part of His creation. Yung Diyos na lumikha, manlilikha, ay nilikha niya mismo ang kanyang sarili sa katauhan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Upang maging kabahagi ng bagong nilalang, ng bagong nilikha. And He is the head of this nation. He is the head of this new race. Kung siya ang head ng new race ito, siya rin ang mamunguna sa iyo para makapasok sa bagong langit at bagong lupa. Siya rin ang maghahari. Kung siya ang maghahari, amen, sa millennium, ako ang reyna sa millennium na yon. Sana hindi lang ako. Amen. Hallelujah. This is the true revelation of God. Hindi pa tayo natutuwa. May isang kapahayagan na naipahayag sa ating panahon na dati bilanggo tayo ng sistema ng mga relihiyon. Bilanggo tayo ng mga katuruan, nalikha ng mga Bible schools, nalikha ng mga theologians, hallelujah. But this true revelation ay pinahayag sa atin, nakalaya tayo.
Kaya nga malayang na ipapangaral ang salita ng Diyos, malayang nakapagsasaway ang Espiritu Santo sa loob ng iglesia. Hindi po pwedeng gawin yan sa denomination. Dahil yung pastor doon walang kahirap-hirap mag-aral. Kaya lagi nyo ipagpipray ang pastor ninyo, ang mga tatayo sa likod ng pulpitong ito, dahil hindi madali ang mag-aral, magsaliksik, maghanap ng mga magandang pastulan na kung saan dadalhin ang kanyang tupa. Sa denomination, hindi ganoon. Sabihin na lang sa'yo ng Mother Church, Brother Darley, ito na for the whole year. Ayan na ituturo mo. Ganyan, sa denomination. Kaya nga sistema ng tao yun. Kaya nga hindi na makakilos ang Espiritu Santo. Bakit? Nakakulong na sa gawa ng karunungan ng tao. Kaya nga nung sabi ni Pablo, tignan nga po natin for the last verse and I'm closing. Hindi ko malala kung 1 Timothy 3:7 yata or 2 Timothy. Pakitingin lang po. 1 Timothy 3 or 3:7. First Timothy 3:7 or Amen. Sa 2 Timothy tayo. 2 Timothy 3. Yan. Yan ang... Anong sabi dyan? Na laging nagsisipag-aral. Sa English kasi yan, ever learning. Yan. Aral ng aral, aral ng aral. And never able to come to the knowledge of truth. But anong meron ba sa truth? The truth shall sets you free. Amen. Kaya huwag kayong pumayag, aral lang tayo ng aral, hindi tayo umaabot doon sa katotohanan. At yan sistema, sa sanlibutan, aral sila ng aral. Pero, walang transformation sa buhay nila. Yan yung sinasabi ni Timoteo, ni Pablo sa verse 5. Ipakitaas po sa verse 5. Ano sabi dyan? Na may anyo ang kabanalan. Katapwat, tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ano yung kapangyarihan? That's the truth. Dahil pag tinanggap mo yung katotohanan ng, ano sabi ni Lord? Ang salita mo ay katotohanan. At ano ang salita? Sa John 6:63, sabi gano'n, the word that I spake unto you, they are spirit and they are life. At doon pumapasok yung kapangyarihan ng pagbabago. Doon papasok yung kapangyarihan, hallelujah, na maging kabahagi tayo sa bagong nilalang. Sa bagong lahi, ano yun? Ang pakikipag-isa kay Kristo. What is the new creation? What is the new race? God and man meet and joined. Saints, isa lang ang desire ko sa buong kalipunan ng katawan ni Kristo. Dapat maging pagsumakitan natin ang makipag-isa kay Yesu Kristo. Let's all stand. Amen. Amen. Awitin natin. Guys, kung mawit, bago ko po ibigay kay Pastor Ryan. Pagpaumainin niyo po, umabot na po ako ng 12:05. Medyo pause po ako. Nice kung awitin din yung banal mong tahanan. Amen. Hindi ito banal. Pero kung siya iimbitahan natin para manahan dito, magiging banal ang tahanan ito. Yes. Because He is the head. And we are the body. Tulungan niyo po ako sa pag-awit. Medyo pausa po ako. Hallelujah. Praise your name. Worship Him. Once again, let's surrender. I-renew natin ang ating covenant kay Lord.
Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Yes, Lord. That's our prayer this afternoon. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Hallelujah. Maging dapat. Yes, Lord. We worship you. Be merciful to us, Lord. Ikaw sa'yo ay umisan. Once again, from the very heart, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging dapat din mo, oh Lord, na ikaw ay mamasdan, makadiin ka, sa'yo ay umisan. Loobin mo. Yes, Lord. That's our prayer this afternoon, Lord. Make this your house. This is your place. This is your home. Take control, Lord. Hanggang mabuting pagsamba, mag-aligaw. Once again, hallelujah, hallelujah. Loobin mo ang buhay ko'y banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Oh, Jesus! Daluyan ng magkapangal, mabuting pagsamba, mag-aligaw, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. That's our prayer. That's our desire, Lord. Maghari ka. Kung meron man, Panginoon, naging kabiguan siya sa iyong harapan, Lord. But this day, Lord, onward, ikaw na ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Take full control, Lord. Control our emotions. Control our thoughts, Lord. Hallelujah. Control our words, Lord. Hallelujah. Our action, our love, Lord. Hallelujah. Control everything that is in us, Lord. This is your place. This is your house, Lord. Take your throne, O God. Oh, Jesus. Hindi kami naging karapat-dapat. Pero ikaw ay naging ako upang ako ay maging ikaw. That's the reason, Father, narito muli ang aming mga sarili. Nire-renew namin ang aming covenant sa iyo, ang aming vow sa iyo, Lord. From the very moment, Lord, hallelujah, take full control, Lord. Ikaw ang manguna, Panginoon. Oh, Jesus, sa buhay ko at sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay. Dahil naniniwala ko sa iyong presensya, ang lahat ay magiging payapa. Hindi namin alam kung anong haharapin namin sa taong 2025. Pero Ama, kung ikaw ang magkokontrol sa buhay namin, wala kaming dapat ipangamba. Ang lahat ay magiging maayos. In the very mighty name of your Son, Jesus Christ, these are all our prayers. Ang bawat sa'yo magsabi na, Amen.